pagkukulang ng mga institusyon na tugunan ang kanilang mga pangangailangan at sa banta ng kamatayan. Taglay ang krus at pagsunod kay Jesus, makibahagi nawa sila sa galak at tagumpay na dulot ng muling pagkabuhay. Bilang panimula po ng ating misa, magsitayo po ang lahat. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa unang linggo sa ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Sa ating Ebanghelyo at mga pagbasa, tayo pinaalalahanan ng ating Panginoon na sumunod sa kanyang yapak ng pagtitisi upang tayo ay magwagi sa pakikipagtunggali sa lahat ng tukso. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kabinawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa liwaga ng tagumpay ni Kristo, upang matulungan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nilikha at pinagpala ng Diyos ang tao. Ngunit sa pagsiway nito sa nais ng kanyang tagapaglikha, napahiwalay siya sa kanya. Dahil dito ay naranasan ang kaguluhan at kawalang pag-asa. Ito ay sinasagisag ng kanilang paglahubad. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasipol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama.
Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humiko man lamang sa puno iyon, mamamatay kami." Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sinabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyo, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't kumikas siya ng bunga at kumain. Kumuha niya siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon niya na lamang sila lubad, kaya't kumuha siya ng mga dahon ng ibig, pinagtagni-tagni at ginawang panakit sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Uon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, kumahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunihan, at ipatawad mo na yaring kasalanan. Poon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lamang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang kapagkariin. Poon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo ako at gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Sa ikalawang pagbasa, inihahambing ni Pablo ang pagsuway ni Adan sa pagsunod ni Jesus. Ang bilaya ng pagliligtas na hatid ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay higit na makapangyarihan sa bisa ng kasalanan na umaalipin sa sanglilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo, sa gitna ng kanyang kaniningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili
upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksukin ng dyablo. Dooy 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manlukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nagsusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, nito'y dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibiling niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matikot sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon ng Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng dyablo sa bundok, napakataas na bundok. Mula ro'y ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira ka at sasamba ka sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Muli ka namin, Panginoong Jesucristo, magsiupo po ang lahat. magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin mga kapatid natin ng magandang umaga. Kumusta na po kayo? Mga kapatid, natukso na ba kayo? Nanay, last week sabi ko babalikan kita, di ba? Ngayon na yun. Natukso ka na ba? Oo, sabi ko. Ikaw ate, natukso ka na? Tawa sa iyo. Ikaw, nanay. Ikaw, Mami Bets, nalukso ka?
Mga kapatid, ang tukso ay tila isang patibong. Di po ba? At ang tukso ay hindi kasalanan. Tandaan po niyo. Ang tukso ay hindi kasalanan. Subalit kapag tayo ay nahulog sa tukso, bumigay sa tukso, tayo ay nagkakasala. Kaya nga dapat ay yung panahon ng Kwaresma, ano may naawit ng puso ninyo? O tukso, layuan mo ako. Sapagkat, sabi nga sa kanta, ako'y tao lang na nadadala at natutoksoin. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis, ang mga unang tao na nilikha ng Diyos, si Eva at si Adan, ay natukso. At nakakalungkot, sila ay umiyan sa tukso. At ano yung tukso sa kanila? Madalas iniisip natin, tinukso sila nakainin yung bunga ng puno. No? Pero ang tukso talaga sa kanila ay walang iba kundi na sila ay magiging katulad ng Diyos. Kaya nga, ano yung pangalan ng puno? Mansanas, Father. Hindi, no? Ang pangalan ng puno ay puno ng karunungan at buhay. Diba? At alam naman natin kung sino yung nanunukso. Yung Diablo. Nakakita na ba kayo ng Diablo? So, huwag mo tingnan yung katabi mo, no? Diba? Saan yun ang ahas? At sabi, yung ahas ang pinakatuso sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Tinanong si Eva ng ahas, lahat ba ng pagkain dito, lahat ba ng bunga ng punong kahoy dito sa halaman na pwede niyong kainin? Oo, pero lang doon sa puno na nasa gitna ng halamanan, yung puro ng karunungan at buhay. Bakit? Kapag kinain doon namin yun, kami daw ay mamamatay. Hindi lang sila ng ahas. Anong sabi ng ahas? Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Kundi kayo ay magiging katulad ng Diyos. Magkakamit kayo ng karunungan at matutulad kayo sa Diyos. At simula noon, pumasok sa isipan at sa puso ni Eva yung mga pananalita ng ahas. No? At nung ito ay mas lalong lumalim sa kanyang pagkatao, yung puno at yung bunga ay naging kalugod sa paningin ni Eva. Huh? Lumalim yung kanyang pagnanasa, pagnanais na maging katulad ng Diyos. Kaya, yung utos ng Diyos ay sinuway. At ano nangyari nung kumain si Eva at binigyan niya yung kanyang asawang si Adan? Sila ay namatay ba sila? Pinalaya sa halamanan. No? Pero, ano nangyari? Tunay na tunay, nagkaroon ng kamatayan sa tao. Pumasok ang kamatayan sa sangkatauhan, bunga ng pagkakasala ng mga sinaunang tao. Mga kapatid, alam po ninyo, nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, nung nilikha ng Diyos ang tao, napakinggan natin sa ating Ebanghelyong binasa, hiningahan ng Diyos sa ilong ang tao at ito ay nagkaroon ng buhay. Wala siyang plano at wala sa isipan ng Diyos na ang tao ay mamatay. Ano ng Diyos na ang tao ay mamatay? Ang plano ng Diyos sa atin bilang mga tao na nilikha niya at nung hiningahan niya sa ilong ay magkaroon ng buhay ng pangmagpakailanman katulad ng mga anghel na hindi mamamatay. Pero nung pumasok ang kasalanan, pumasok din ang kamatayan sa tao. Kaya tayo ngayon ay namamatay. Di ba napakaganda ng buhay noon? Ano? Kung hindi pumasok yung kasalanan, tayo ay nananatiling buhay pang magpakailanman. Pero alam po ninyo, sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao, minabuti pa rin ng Diyos na magkaroon ng kaganapan at katuparan yung kanyang sinuunang plano. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, nilingap pa rin tayo ng Diyos
sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Inalintulad, no, ni San Pablo si Jesus kay Adan, na kung saan si Jesus ang bagong Adan sa bagong tipan. Kung paano si Adan ay sumuway sa utos ng Diyos, at kung paano sa pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos, pumasok ang kamatayan, at ngayon naman si Jesus sa bagong tipan bilang bagong Adan, siya naman yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, at siyang nagbigay ng buhay na walang hanggan para sa ating lahat. Kaya yung original na plano ng Diyos, bagamat hindi naalis yung kamatayan sa ating mga tao dito sa lupa, ginawa pa rin ng Diyos na ang kamatayan natin dito sa lupa ay maging daan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung kamatayan ni Kristo sa krus, yun yung naging daan upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kamatayan natin ngayon, ito ay pintuan natin upang matanggap natin ang napakalaking biyaya ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung matatanto lamang ninyo, ayon sa ikalawang pagbasa, no, sinasabi doon na napakalaki ng grasya ng Diyos sa atin. Ang pagkabuhay ni Kristo ang napakalaki na biyaya ng Diyos sa tao. Higit na malaki kesa sa pagkakasalang nagawa ng sinaunang tao. Ang pagkabuhay ng Kristo ay higit na malaki kesa sa kamatayan na dulot ng pagsuway ni Adan. Kaya mga kapatid, kung ating tutuon ang ating pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Kristo, mawawala sa ating puso yung takot, yung pagkabalisa ng kamatayan. Sapagkat mananalig tayo na pagkatapos ng buhay na ito, bibigyan tayo ng bagong buhay kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, no, ihanda natin ang ating sarili. Ang 40 araw na panahon ng Kwaresma ay 40 araw na paghahanda natin sa muling pagkabuhay ni Kristo, ang dakilang biyaya ng Diyos sa tao, upang tawin ang takot ng kamatayan na dulot sa ating pagkatao. Mga kapatid, alam po ninyo, kung ilalagay natin ang lahat ng pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Kristo, kailanman hindi na tayo matatakot na mamatay. Kundi, aasamin na natin, no, ang kamatayan. Handa tayong harapin ang kamatayan. Sino po sa inyo dito ang hindi natatakot mamatay? Itaas ang kamay. Oh. Ibig sabihin, hindi pa ganun kalalim yung ating pananampalataya sa buhay na walang hanggan. Kasi ito ang may kakayahang pumawi ng takot baghabaw sa ating kamatayan. Mga kapatid, bagamat natatakot tayo, itong 40 araw nito, gamitin natin. No? Gamitin natin ang bawat araw sa panahon ng Kwaresma upang pagalingin ang ating pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Kristo. Tunay na tunay, hindi madali. No? Hindi madali ang sumampalataya sa muling pagkabuhay ni Kristo. Bakit? Sapagkat ang daming hadlang, lalo na ang mga kasalanan. Kaya kayo natatakot mamatay, kaya tayo natatakot mamatay, kasi una sa lahat, alam mo ang iyong pagkakasala, alam mo ang iyong kasalanan, di ba? Kaya tayo namamatay ay natatakot dahil sa ating mga kasalanan. Pero mga kapatid, kung panahon ng Kwaresma, ito ay paanyaya sa atin na pagiging natin ang pagkakasalan nasa sa atin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maganda at kaaya-ayang karanasan ng pagkisay ngayong panahon ng Kwaresma. Sapagkat ngayong panahon ng Kwaresma din, habang inilalapit natin ang ating sarili sa Diyos, ngayon din panahon ito, ang diablo ay nagdodoble kayod upang tayo ay ataking papalayo sa Diyos.
Tandaan natin yung sinabi sa unang pagbasa, ang dyablo ay puso. No? Puso at manunukso. Katulad sa ating Ebanghelyo. Tutuksunin at tutuksunin tayo ng dyablo. Mga kapatid, balikan natin ang tagpo sa ating Ebanghelyo bago siya dinala ng Espiritu sa ilang. Bago si Jesus dinala ng Espiritu sa ilang. Ano ang ginawa? Ano ang nangyari sa buhay ni Jesus? Bago pa yun. Una, si Jesus ay bininyagan sa Ilog Jordan. At sa kanyang pagbibinyag, ano ang nangyari? Niyakap ng Diyos ang sangkatauhan na makasalanan. Niluso ng Diyos ang sangkatauhan lugmok, nakalublog sa pagkakasala. At sa ilang, kahit na siya ay bininyagan, kahit na siya ay anak ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao, itinakita dito na kahit si Kristo ay hindi nakaligtas sa panunukso ng dyablo. Mga kapatid, ganun din po tayo. Lahat tayong mga nabinyagan, hindi tayo makaligtas sa panunukso ng dyablo. At dito makikita natin sa panunukso kay Jesus ng dyablo na tunay ang tukso ay hindi kasalanan. Kasi kung ang tukso ay kasalanan, nagkasala si Kristo kasi tinukso siya. Pero hindi siya nagkasala dahil hindi siya bumigay sa tukso. At ang tagumpay ni Kristo laban sa tukso ay tagumpay ng bawat isang Kristiyano. Kung paano si Kristo nagtagumpay laban sa tukso, no, ito ay pagpapakita ng tagumpay ng bawat isang nabinyagan kay Kristo. At ang hamon sa atin na nabinyagan na tinutokso ng dyablo, sana matularan din natin si Kristo na napagtagumpayan ang tukso. At hindi lang napagtagumpayan ni Kristo ang tukso, kundi napagtagumpayan din ni Kristo ang dyablo na nanunukso. Sana ganun din po tayo, mga kapatid. Kapag tayo ay matutokso, paglabanan natin, pagtagumpayan natin. Kung paano ang tagumpay ni Kristo sa tukso ay tagumpay ng bawat Kristiyano. Ang bawat tagumpay ng Kristiyano laban sa tukso ay pakikisa sa tagumpay ni Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, magtagumpay tayo, lalo higit ngayong panahon ng Kwaresma. At gaano kapuso ang dyablo, alam niya ang kahinaan mo. Katulad ni Kristo sa ating Ebanghelyo, 40 araw at 40 gabi nag-aayuno, hindi kumakain. Kaya niyo yun? 40 araw at 40 gabi hindi kumakain. Naku, kaya niyo yun? Siguro yung mga payat dito, pagdating ng 40 araw, patay na kayo. Kaming mga matataba, pagdating na 40 araw, nangangayayat pa lang. Huh? 40 araw, ayaw sabi sa Ebanghelyo, gutom na gutom si Kristo. At nung gutom na si Kristo, nangihina na, doon dumating yung dyablo. Alam ng dyablo yung kahinaan ni Kristo, na siya ay gutom na gutom. At sa kahinaan ni Kristo, gagamitin ng dyablo yung kahinaan mo upang ikaw ay tuksuhin. Katulad ng ating Ebanghelyo. Alam mo ng tukso kay Kristo, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Diba? Pwede namang ginto. Gawin mong ginto ang batong ito. Pwede namang diamante. Gawin mong diamante ang batong ito. Pero bakit tinapay? Kasi gutom na gutom si Kristo. Diba? Yun yung kanyang kahinaan eh. Kaya doon siya tinatake ng dyablo sa kanyang kahinaan. Mga kapatid, ikaw, ano ang kahinaan mo? Kung ang kahinaan mo ay kumain, diyan ka tutoksuhin ng dyablo sa pagkain. Lalo na noong nakaraang Miyerkules ng Abo, mayroong fasting and abstinence. Sasabihin sa'yo ng dyablo, huwag ka nang mag-fasting. Mag-fast eating ka na.
Di ba? Kapag Biyernes, bawal tayong kumain ng karne. Naku, paborito mo yung manok, fried chicken, ng Jollibee. Ay, naku, paladaanin ka ng Diablo sa Jollibee. Ipapakita ang napakasarap na fried chicken. Diba? Kung ang kahinaan mo ay sabong, lagi mong maririnig ang tilaok ng manok. Kukuroko! Diba? Kung ang kahinaan mo ay bingo, o kaya tongkits, naku, diyan ka titirahin ng Diablo. Yung kalaro mo sa tongkits na dati hindi dumadaan sa harap ng bahay ninyo, laging dadaan yan. Upang ipaalala sa iyo, tongkits na. Diba? Ang kahinaan mo ay babae at lalaki with will. Alam ng Diablo ang kahinaan mo. Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, sa ating pagninilay-nilay at pagtitika-tika, hanapin natin kung saan tayo mahina, kung saan tayo vulnerable. At sa bahagi ito ng ating buhay na tayo ay mahina, ito yung palakasin natin ngayong panahon ng Kwaresma. Sa mga bahagi na ito ng ating buhay na tayo ay mahina, gawin natin lakas ang Diyos. Kasi kung sariling lakas lang natin gagamitin natin, di natin kakayanin. Pero kung ang lakas ng Diyos ang gagamitin mo sa gitna ng iyong kahinaan, mapagtatagumpayan mo ang anumang tukso ng Diablo. May 3 tukso ang Diablo, di ba? Una, gawin mong tinapay ang bato. Pangalawa, magpatihulog ka sa pagsasagutin ka ng mga anghel ng iyong amang nasa langit. Pangatlo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ng mundo. Ito ay 3 tukso na kung saan umaatake sa ating mga kagustuhan sa buhay. No? Una, yung ating pangangailangan sa pagkain at pangkalusugan, inaatake yan ng Diablo. Pangalawa, yung ating kagustuhan, yung pagnanais na maging mayaman, magkalit ng kapangyarihan. Yan yun. Pangatlo, pagiging tanyag at popular. Yan yung 3 na tukso kay Kristo. Na siyang tukso din sa ating lahat. At ang lahat ng tuksong ito ay naglalayo sa atin upang tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin, lahat ng tukso na dumarating sa buhay natin ay naglalayo sa atin upang tayo ay matutong sumuway sa kalooban ng Diyos. Kaya po ngayong panahon ng Kwaresma, mga kapatid, palakasin natin ang ating buhay pananalangin. Palakasin natin ang ating relasyon sa Diyos. At palakasin natin ang ating relasyon sa isa't isa. Upang nang sa gayon, walang kapangyarihan ang Diablo sa ating buhay. Ngayong panahon ng Kwaresma, huwag tayong tumulad sa ating unang mga magulang, sila Eva at Adan. Tandaan natin, hindi tayo Diyos. No? Hindi tayo Diyos at kailangan natin ang Diyos sa ating buhay upang mapagtagumpayan natin ang hamon ng Diablo. Amen. Magsitayo bang lahat? Sumasampalat o sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanlaos sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magtuloy, umakyat sa langit. Nalulok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang
Ama upang matularan natin ang halimbawang pagtalima at pagmamahal ni Jesus. Ang ating itutugon, Ama, ilapit mo kami sa iyo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Para sa mga pinuno ng ating simbahan, mapangalagaan nawa nila ang mananampalataya sa pamamagitan ng pagiging huwara ng kabanalan. Manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng ating pamayanan, malampasan nawa nila ang mga tuksong hatid ng marangyang pamumuhay at labis na kapangyarihan upang makamit ang kabutihan ng bawat isa. Manalangin tayo. Para sa mga pamayanang Kristiyano, mapatid nawa namin na ang Kwaresma ay panahon ng lubos na pagsisisi, pag-iwas sa kasalanan at pagtanggap sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Para sa Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, maging matagumpay nawa sila sa kanilang misyon na pangalagaan at paglingkuran ang mga migrante. Manalangin tayo. Para sa mga kapatid nating namayapa na, makauwi nawa sila sa tahanan ng Ama, lalong-lalo na sina Casimiro Tabulok, Cristina Tabulok, Silverio Tabangay, Leopoldo Calderon, Valentin and Consuelo Sison, Abraham and Filipina Sison, Letecia Lacerna, Elisa Sordilio, Bonifacio Sordilio, Milagros Obligado, Eduardo Rodolita, Ricardo Jimenez Sr., Pablo Jimenez Sr., Pedro Jimenez, Juana Jimenez, Teodula Jimenez, at Anatolia Jimenez. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin natin sa aming panalangin ang pasasalamat ng Gulanes family. Manalangin tayo. Amahalin din mo ang mga kailangan at tulungan kami makilala ang dangal ng bawat isa. Huwag mo kami pahintulutan maging mga kasangkapan ng panunupin. Sa halip, gawin mo kami mga tulay na nagbubuklod sa bawat tao. Hinihingin namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ating alay ang ating mga handog sa gambanan ng Panginoon. Maaari na ba magsiupo? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkakain natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuktong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapabuti upang kaysa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa pagnamuling hapunan na siya hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hungkay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, dahil sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesus Cristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang sinako. Pinagsalamatan kanya, pinagatihatin niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Dahil di naman o matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kain. Muli kanyang pinagsalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo, niyahandog, ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa
iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ang lahat ng mga tuman. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan magpagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Galing Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kapiyak na puso. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararahan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hindi namin kamedyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakarsala,
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakain sa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ikaw ang kordero ng Diyos. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tiyan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dito ka naman. Ng sangalan
Ilugod po ang lahat. Orasyong Terata for Coronavirus. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through Christ our Lord, Jesus Christ your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalad ng pag-ibig. Matutuwa naman namin damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dahil ngayon po ay panahon ng Kwaresma, hindi po muna tayo papalakpak mamaya pagkatapos ng banal na misa. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumain kayo paglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Matubay Diyos. yan, anak ko. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay walang Diyos nakakalimutan. Shoutout sa mama ko nanonood ng live. Sabay na tayo punta. Tama kami sa gawain. Kawawa. Ay mama, nasa live na ako ma. Sikat na ako. Ay mama.